Nagbabato ka ba? Good item ba yan? Pengi naman. Joke lang po. Ang bato o ay kilala din bilang methamphetamine hydrochloride, crystal meth, o kaya naman poor man's cocaine. Ito ay isang highly addictive na CNS stimulant. Ayon sa 2022 statistics ng Dangerous Drugs Board, ito pa din ang most commonly abused na drug sa Pilipinas. Sunod ay yung cannabis at pangatlo naman yung MDMA o kilala bilang E. May 4 na common forms ito. Una na dyan yung powdered meth. Ito yung madalas ini-snort, tinitake orally, o kaya naman ini-inject. Andyan din yung crystal meth. Ito yung pinaka-potent form ng drug. Ito yung madalas ini-smoke gamit yung pipe. Sunod naman yung liquid meth. Ito yung form na madalas ginagamit ng mga drug trafficker. Para matransport ito, naku! At nandyan din yung meth pills. Sobrang rare man, merong FDA-approved na drug na merong methamphetamine. Ang tawag dito ay Desoxyn. Ito ay ginagamit para sa ADHD at narcolepsy. Bakit nga ba nakaka-addict ito? Isa kasi sa pinaka-naapektuhan ng methamphetamine ay yung reward center ng mga brain natin. Masyado nitong napapataas yung level ng dopamine sa brain natin. At kapag nangyari ito, makakaranas ka ng extreme sense of euphoria, or happiness, or pleasure, or extreme high na hindi mo pa nararanasan kahit kailan. At dahil dito, gugustuhin mong balik-balikan yung naranasan mong experience dito. Anong mga short-term effects nito? Una na dyan, wakefulness. Diba mga hindi inaantok at di natutulog yan? Sunod, increased activity. Pag mga sobrang sipag at hindi napapagod, maghinala ka na. Andyan din yung decreased appetite, mga walang gana kumain. Siyempre, andyan din yung euphoria o yung sense of well-being. Nakakaranas sila ng extreme happiness o kaya naman parang sobrang confident nila. Makakaranas din ng increased heart rate, increased respiration, at hyperthermia o mataas na body temperature. Ito na. Ano nga bang mga long-term effects ng methamphetamine use? Siyempre, andyan yung addiction, anxiety, nagkakaroon din ng pagbabago sa brain structure at brain function natin. Nagkakaroon na din ng mga mood disturbances yung mga yan. At pati sleep disorders. Andyan din yung heart problems, kidney problems, extreme weight loss, mga sobrang payat na. Nagkakaroon na din ng paranoia, hallucinations, aggressive behavior, meth bugs. Ito yung sensation na parang may gumagapang sa mga balat nila. Kaya madalas, kamot sila ng kamot o kalikot ng kalikot sa mga balat nila. Andyan din yung meth mouth. Ito yung sobrang tooth decay at sirang mga gums. At marami sa mga yan, nagbebenta na ng mga gamit o kaya naman nagnanakaw na. Para masustain yung pagdodroga nila, naku! Ang tanong, hanggang kailan nga ba ito sa mga sistema natin? Yung half-life po ng meth, nasa around 6 to 15 hours. Ibig sabihin, nawawala na ito sa sistema natin within the day. Pero kung magpapa-urine test ka, pwede itong ma-detect hanggang 4 days. At kapag sa buhok naman, pwede itong ma-detect hanggang 3 buwan. Mahaba pa ang buhay. At marami pang dahilan para maging masaya. Hindi lang droga. At kung may kilala kang talamak na, tulungan mo. Huwag kang maki-join. Gets ba? Okay, ingat!